Good morning, Master Jet. Allowed pa ba mag-collect ng payment through APDS or Automatic Payroll Deduction System ang PLI na hindi na accredited ng DepEd ngayon, pero accredited noon kung may balance ka pa sa kanila? So, isa pong tanong related sa mga private lending institution. May mga cases kasi na ang isa pong PLI ay accredited ng DepEd for a certain period of time, tapos the following years ay hindi na siya accredited. Maaari na hindi na siya nagpa-accredit o kaya ay na-revoke yung kanya pong accreditation. So ang tanong ay, what if yung isa pong DepEd employee ay may natira pang utang doon sa PLI tapos hindi na siya accredited ngayon? Pwede pa rin ba na mag-deduct sa kanyang sahod yung monthly amortization, pambayad doon sa bangko na kahit hindi na sila accredited? Ang sagot po dyan is pwede. No, allowed po yon ng DepEd. Pero yun lamang pong mga existing deduction at hanggang sa pagkatapos lamang po, pagdating lamang ng termination date. No, allowed po yun. And yung pinagbabawal po ay yung mga bago na mga loan applications na mananatili pong through APDS. Yun po ang ipinagbabawal kapag hindi na accredited yung isa pong PLI. Magiging example po natin dito mga master yung latest na revoke ng DepEd, yun pong Manila Teachers Savings and Loans Association, yung MTSLA. Matatandaan po natin na ni-revoke ng Bangko Sentral ang ito pong license to operate ng MTSLA. Dahil po diyan ay legally hindi na po sila allowed to operate, kaya yung accreditation din ng DepEd sa kanila ay na-revoke, or accreditation nila sa DepEd ay na-revoke ng Department of Education. So as a result po diyan, hindi na allowed yung MTSLA na mag-offer ng mga bagong loans doon sa mga DepEd personnel. So again, this is MTSLA, hindi po ito yung MTMAS, kasi ayon sa kanila magkaiba po itong dalawang ito. So si MTSLA, Savings and Loans Association ng Manila Teachers, hindi na sila allowed mag-offer ng loan doon sa mga DepEd personnel na ang payment ay through salary deduction. Pwede silang mag-offer pero hindi po salary deduction. Kaya lamang wala na sila license to operate. So, I don't think na makapag-offer pa sila. Pero ganito, sa DepEd na mga personnel, ang pinagbabawal lamang talaga dito is yung APDS na Automatic Payroll Deduction. Kapag ang isang PLI, let's say, hindi naman na-revoke yung license to operate, under law ay allowed naman sila mag-operate pero hindi na sila accredited ng DepEd, pwede pa rin mag-offer ng mga bagong loans. Kaya lamang hindi na po dadaan sa Department of Education. So hindi na po siya salary deduction. Sa case na ito, pagkatapos po na-revoke yung license o kaya yung accreditation or hindi na nag-apply ng accreditation yung isang PLI, yung ina-allow lamang ng DepEd until sa katapusan ng term ng loan. Yun lamang po. After that, wala na talagang mga kung ano-ano pang deduction, no? Kapag sila ay nananatili na hindi accredited. So allowed po yon. Ngayon, ang concern po ng mga members is kung how to make sure na ang kanilang nakadeduct sa sahod ay nire-remit talaga doon sa hindi na accredited na agency. No, so pwede po ninyo kayong lumapit, no, doon sa mismong inyo pong division, no? Inyo pong division office, kasi sila po yung in charge sa pag-remit ng lahat ng mga nakadeduct sa inyo pong sahod. Ngayon, kung kayo po ay nagdadalawang isip na baka hindi na-remit, pwede po kayong humingi sa kanila ng resibo doon sa remittance, no? Kasi that will prove na talagang yung pera na nakadeduct sa inyong sahod ay na-remit ng inyong agency doon sa bangko, no? So kapag ganyan po, wala naman pong problema, kasi from time to time nababawasan yung utang ninyo until such time na ma-fully paid kapag dumating na yung termination date. Ang problema natin dito, kung yung nakadeduct sa inyong sahod
ay hindi naman po na-remit doon sa bangko. No, kasi yung tendency niyan ay tataas na tataas yung utang niyo doon sa bangko, tapos yung pera na nakadeduct sa inyo ay nandoon sa inyong agency at binabalik lamang sa Bureau of Treasury pagkatapos ng isang quarter, no? O kaya ay kapag ma-stale na yung remittance o ganyan. So to be sure na talagang nakakarating sa inyo pong PLI, ay pwede pa kayo makipag-ugnayan sa inyo pong division office, no? At humingi ng anuman pong proof na talagang na-remit nila doon sa PLI yung nakadeduct sa inyong sahod. Kahit nga po still accredited yung isang PLI, may karapatan po yung isang personnel na humingi ng proof na talagang na-remit yung kanya pong nakadeduct sa kanyang sahod. Well, anyway, kung makukontak mo naman yung PLI, pwede mo naman ma-check doon sa kanila, no? Pero if ever hindi po nakukontak yung isang PLI, hindi po ninyo na-locate yung kanya pong opisina, o kaya ay walang contact number, so doon po kayo lumapit sa inyo pong division office to be sure na talagang nare-remit doon sa PLI na yun yung nakadeduct sa inyong sahod. Pero still, allowed pa rin po na magpatuloy yung deduction doon sa inyo pong sahod, no, provided talaga na nare-remit yun. Kasi kapag hindi siya nare-remit, meron naman pong guidelines sa DepEd doon, no? After few months, ilang buwan na walang pag-remit o hindi ma-locate or ganyan, ay pwede naman po na ma-suspend yung pag-deduct, no? Meron pong guidelines ang DepEd dyan, nakapaloob po sa DO20 Series of 2021 na siya pong pwede po nating basahin din para ma-orient po tayo sa prosesong yan. Pero yun nga po, yun yung sagot natin, allowed siya until sa katapusan ng term ng inyong loan, basta masisiguro po ninyo talaga na remitted para wala pong masasayang na pera.